pala yung hangin dito, ano? Hukay na singlalim ng 20 palapag na building. Lalim na. Sikretong pulo na kailangan tawirin. Putik na kalahating araw kailangan sisirin. May poison na rin dito yung singaw. At lason na malalanghap ko sa ilalim. Grabe yung lalim ng pinasukan natin. Yan ang kinailangan kong suungin na ang pagmimina ng ginto ay aking subukin. May makuha kaya ako? Buwaswerte tayo! Pero dahil ang pagmimina ay lubhang delikado, ay pinaghihigpitan na ito ng gobyerno. Ilalibingan imbis na ginto. 12 minero ang nawawala. Illegal gold mining. Pasara ng halos 30 minahan. May pasasanghan po ng mga mining companies. Kaya maghahanap ako ng mga sikretong minahan. Tinataboy ako, bawal daw bawal. Bawal po talagang ginagawa. Na wala pang ibang sibilyan na napahintulutan. Wow! Okay, come on. Bakit na tayo? Grabe yung kalsada rito. Upang marating ko ang sikretong minahan, kailangan kong iwan ang trike house dahil sa matarik na daan. Salamat po. Maglakad na tayo kasi hindi na kaya talaga ron. We're going in. Papasok na tayo rito sa loob. Pumayag ang namamahala na makapasok ako sa kondisyong hindi ko babanggitin ang lugar at itatago ko ang kanilang pagkakilanlan. At nang sinilip ko ang tunnel, nalula ako sa taas. Mga gano'ng kalalim to, sir? 24 lang po. Patumbas na to ng mga 10-story na building. Pwede pa ako bumaba. Mapapansing sila'y alanganin sa aking hiling. Sanay kayo sa ano. Baka hindi kayo sanay, manikip ang dibdib ninyo. Dalawa pa sa taas. Hindi ako napagbigyan dahil nag-aalala talaga sila para sa aking kaligtasan. Pero meron daw mas mababaw na balon sa itaas. To, katumbas sa mga 8-story na building yung taas nito. Babain natin to, mapakita natin sa loob. At dito, napagbigyan ako pero kagaya sa ibaba, mayat maya pa rin ang kanilang paalala. At sa tono ng pagsasalita nila, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Pag kami nalusong, hindi namin alam kung makakaroon pa kami gold. Going down. Pero, bakit ba ako bababa dito? Nga pala, kung di nyo pa siya nakikilala, ito si Rox, aka ang aking van life co-pilot, aka ang camper sous chef, aka si Mrs. Mrs. ang tawag ko sa kanya pero hindi pa kami kasal sa simbahan. Kasama ko siya mula umpisa, literal sa hirap at ginhawa, payat at mataba, sa lungkot at saya, pinagdaanan na naming dalawa. Pero nitong nakaraan, na-diagnose siya ng panghabang buhay na karamdaman. 1 taon na siya nakikipaglaban pero hindi pa rin bumubuti ang kanyang kalusugan. At kamakailan, panay na ang kanyang pagpaparamdam. Litrato ng singsing, mga pangalan ng simbahan. Dinadaan ko lang sa biro pero ang di niya alam, plano ko na mag-propose sa kanya. Alay ang singsing na ako mismo ang nagmina. At sariling kamay ko ang matyagang nagulma. Isasawsaw ko na to dito ng mga 10 segundo. Afterwards, yun na yung ating final na product. 2, 1. Another day, another adventure. Susubukan natin maghanap ng ginto. Sinimulan ko na magtanong-tanong. Malaking bahay. Meron po kayo kayong kakilala na pwedeng makatulong. Pero marami talaga pong ginto dito. Mayroon. Marami talaga ginto. Marami. Maraming ginto daw dito. Marami talagang ginto dito. Saan po kayo pwedeng sa barangay muna po? Lumapit na ako sa unang barangay. Or yung sa mga minahan ng ginto? Sa mga Napansin kong medyo ilag sila pag bilanggit ko ang pag-video ng ginto. Pero pwede naman po if ever na ipakita lang yung parang proseso ng pagmimina ng ano. Ay, hindi ko nga alam yung mga yan. Andiyan po si Kapitan, yung Kapitan daw. Nagtungo ako sa ibang barangay pero ganun din ang sagot nila sa akin. Nahihirapan ako makahanap ng barangay na papayag sa aking pakay. Kaya naisip ko mag-iba ng plano. 80% ng populasyon sa bayan na ito, ginto ang kinabubuhay. Mga ginto na rito. Hindi lang pagmimina, kundi pati na rin ang pagpoproseso. At nagkalat ang gold processing sa bayan na ito. Naisip kong dumiretso na dito. Trace natin kung paano. Dahil malaki ang tsansa may makatagbo akong minero na makakapagbigay ng impormasyon para magawa ko ang aking misyon. At kagaya ng aking inaasahan, may mga minero ako ritong inabutan. Makakapasok ka naman dyan kung hindi sa pamamagitan ng Kapitan. Pero ngayon, nakahanap na ako ng tip sa barangay na pwede daw akong payagan. Contact person. Tawagan mo ako. Mga anong oras po kaya? Ngayong nakaset na ang pagpunta ko sa isang minahan bukas, maghahanap muna ako ng campsite sa area para magpalipas ng gabi. Ulam natin for tonight is matambaka. Naghandaan na ako ng hapunan. Okay, luto na to. Spaghetti, tsaka inihaw na isda. Sumasarap yung pagkain sa camping eh, no? Good morning. Kailangan ko na magmadali kasi may mga kausap tayo. Pumunta na ako sa meeting spot namin ng lokal kong contact. Hello sir. Hindi ko kayo pwede ngayon. Hindi po,
Yung sasama sa akin na contact person, Mga anong oras bro kaya? hindi daw pwede ngayon. Nagbakasakali na akong dumiretso na sa barangay na nabanggit ng kontak ko kahapon. Mukhang nagsimula na magbago ang swerte ko dahil yung unang taong pinagtanungan Pwede po sa inyo mag-passage para hindi. Isa kayo po kami. at syempre rin na may nakita kaming paakit na sasakyan. So may mga nabaon na dyan sa loob. Kinikwento sa akin ni tatay ang peligro ng mga minero. Yan, nasa ano siguro, 20. Hala, natabunan sila. Natabunan. So we're here. Kaya mo sir bumaba? Dito. At muli, heto na tayo kung saan nagsimula ang video. At ako naman, walang kamuwang-muwang sa nakaambang peligro. Ang kalaban rito ay hindi lang lalim ng balon, kundi ang traidor na amoy ng lason. Going down. Sakaling mabitawan ko ang lubid dahil sa pagkahilo, ilalim na ng bangin ang bagsak ko. Hawak ko kuya sa os para makabalance ka. At ito na, nagsimula na ako mahirapan magbalanse. Sige, tuloy. Dahan-dahan. Sabi ko, yan ang sabi ko, pag di sana nag-iikot-ikot. May tatay. Hindi ako nanginginig. Yay! Lalim na. At dito, isang pagkakamali ang nagawa ko. Saglit akong tumapak sa mga gilid na kahoy para makapag-adjust ng posisyon. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng lubid habang nakatigil ako, lumuwag ang lubid sa pagkakasuot. Nang maramdaman ko ito, bumalik ako kagad sa gitna para di tuluyang mahubad ang lubid. Pero, muntik na ako mahulog. Matapos ang 2 minuto, ay narating ko rin ang dulo. Bababa pa. Dito na dito. Makikita ang napakaliit na tuldok sa taas na siyang pinanggalingan ko. Malalim-lalim yung binabaan natin. Pagbaba ay ramdam ko kagad ang pagsikip ng dibdib. Manipis pala yung hangin dito, ano? Nalanghap ko bigla ang manipis na amoy ng lason. At dito ay kinakapos na talaga ako ng paghinga. Pero hindi lang yung lason ang kailangan kong alalahanin dito. Dahil may isang kaganapan nangyari kahapon. Nakaka-suffocate na doon. Tara, diretso tayo. Grabe. Grabe dito, guys. At narating ko, ang kaunting porsyento lang ng tao ang nakakakita. Ang lugar ng mga bita. Sobrang sikip. So kung claustrophobic ka, hindi ka talaga pwede rito. Ito na yung mukha ko, ito yung likod ko. Dito yung mga ginto. Yung mga parang kumikinang. Wow! Ito na siya, mga kumikinang na ginto. So ito na yung bita na tinatawag nila o yung bato na pinagagalingan mismo. Gaano katagal kayo rito sa loob dito? Hanggang bukas pa po kami magang out. Buhay po talaga. Nakakahinga sila sa ilalim gamit ang hangin sa tubo na ito na nakakabit sa makina sa taas. At para naman makapagkomunika, wag ka, meron din sila ditong intercom. Analog na radyo gamit ang isang mahabang tubo. May mga kakilala na kayo na parang na-aksidente. Ay, marami na kuryente. Na kuryente? Yung mga kuryente ay nagbulusok na diretso sa sinking.